Ecclesiastes chapter 2. I said in my heart, "Come now, I will test you with mirth. Therefore, enjoy pleasure." But surely this also was vanity. I said of laughter, madness, and of mirth, what does it accomplish? I searched in my heart how to gratify my flesh with wine, while guiding my heart with wisdom, and how to lay hold on folly, till I might see what was good for the sons of men to do under heaven all the days of their lives. I made my works great, I built myself houses, and planted myself vineyards. I made myself gardens and orchards, and I planted all kinds of fruit trees in them. I made myself water pools from which to water the growing trees of the grove. I acquired male and female servants, and had servants born in my house. Yes, I had greater possessions of herds and flocks than all who were in Jerusalem before me. I also gathered for myself silver and gold, and the special treasures of kings and of the provinces. I acquired male and female singers, the delights of the sons of men, and musical instruments of all kinds. So I became great and excelled more than all who were before me in Jerusalem. Also, my wisdom remained with me. Whatever my eyes desired, I did not keep from them. I did not withhold my heart from any pleasure, for my heart rejoiced in all my labor, and this was my reward from all my labor. Then I looked on all the works that my hands had done, and on the labor in which I had toiled. And indeed, all was vanity and grasping for the wind. There was no profit under the sun. Then I turned myself to consider wisdom and madness and folly. For what can the man do who succeeds the king? Only what he has already done. Then I saw that wisdom excels folly, as light excels darkness. The wise man's eyes are in his head, but the fool walks in darkness. Yet I myself perceived that the same event happens to them all. So I said in my heart, as it happens to the fool, it also happens to me. And why was I then more wise? Then I said in my heart, this also is vanity. For there is no more remembrance of the wise than of the fool forever, since all that now is will be forgotten in the days to come. And how does a wise man die? As the fool. Therefore, I hated life because the work that was done under the sun was distressing to me, for all is vanity and grasping for the wind. Then I hated all my labor in which I had toiled under the sun, because I must leave it to the man who will come after me, and who knows whether he will be wise or a fool. Yet he will rule over all my labor in which I toiled, and in which I have shown myself wise under the sun. This also is vanity. Therefore, I turned my heart and despaired of all the labor in which I had toiled under the sun. For there is a man whose labor is with wisdom, knowledge, and skill. Yet he must leave his heritage to a man who has not labored for it. This also is vanity and a great evil. For what has man for all his labor, and for the striving of his heart, with which he has toiled under the sun? For all his days are sorrowful, and his work burdensome. Even in the night his heart takes no rest. This also is vanity. Nothing is better for a man than that he should eat and drink, and that his soul should enjoy good in his labor. This also I saw was from the hand of God. For who can eat, or who can have enjoyment more than I? For God gives wisdom and knowledge and joy to a man who is good in his sight. But to the sinner, he gives the work of gathering and collecting, that he may give to him who is good before God. This also is vanity and grasping for the wind. So, dito talakayan natin, at least in general po, yung second section, no, pag dito sa NKJV natin, hinati siya or na-subtitle siya from verse 12
hanggang dulo. Which, talking about the end of wise and fool, but more on, pag-usapan natin katit yung context from yung verse 17, no, yung may ipapamana na. Okay, magpapamana siya, 17 hanggang dulo. Okay, so, siguro sa mga first time nyo po makabasa nito, nakita nyo, di ba, simpleng contemplation siya, pero biblical or scriptural text siya. Yung naisip nyo na, lalo na po kayo na mga senior na, no, or at least advanced in age, ayaw nila ng letter T na word, ay yung word na T dito, ewan ko. Pero yung advanced in age, no, ramdam yun na to. Yung contemplation na, no, yun nga, nag-labor kayo, maaring kung sa hirap ng buhay dati, by teenager years pa lang, nagtatrabaho na kayo, then mag-retire kayo ng 60. So, surely more than 40 years kayo nagtrabaho. May naimpok po kayo na kayamanan which kalooban din ng Diyos. But then, yun nga, ang mangyayari, ipapamana nyo lang din sa taong maaaring hindi nyo pa nga sigurado ko. Yun nga, yung contemplation ng author dito, magiging wais ba siya o magiging hangal siya sa buhay para manahay yung na magmamana pa ng kayamanan ko yun. Biblical contemplation po siya. So, in a simple statement, no, ito ay simple wisdom and contemplation, no, how to live your life or our lives, no, regards with our knowledge first and foremost, kasi yun nga yung susi para magkaroon ka ng possessions, no, your knowledge and the possessions you got from that knowledge. So, yun, simple lang pa. Dito sa chapter 2, medyo hindi na naman mauulit yung ganitong text, pero may ibang mga bagay kasi uulit yung words sa buong book. So yun, isipin nyo lang, nga, mas ramdam nyo na ngayon na parang kailan lang nagsimula kayo sa buhay, nagtrabaho, hanggang biglang ngayon parang kahapon baka 20 anyos lang kayo, feeling nyo pa 30 anyos pa kayo. Ngayon, matanda na kayo, sunset na yung buhay nyo, ramdam nyo na nangihina na nga, katulad na nababanggit ni Pastor Joey, no? Ramdam nyo na, malapit na talagang kunin ng Lord. So, nako-contemplate nyo na yung ganitong mga bagay na ibabalik ko doon sa main text natin or sa main word natin dito, di ba? Hevel. What a hevel? Yung parang smoke. Yung smoke at first, nung nag-breathe ka, breath, smoke, no? At first, lumabas siya, it has a form, kitang-kita nyo, visible, yung buhay nyo, pinagsimula kayo ng Diyos, binigyan ng lakas, magtrabaho, mangarap, mag-impok, abutin yung mga pangarap nyo, napaka-clear. Alam, kitang-kita mo yung smoke. But then, as you try, yung smoke, nilapitan nyo, or nag-pass by, no, yung smoke, yung hevel, yung breath, nag-iba ng form, tapos tinry mo i-grasp, tinry mo hawakan, mag-slip lang sa kamay mo, wala na. Ngayon, sa ganong application na parang nangyari sa inyo, yung pinaghirapan nyo nga, no, iniipon nyo ngayon, though na-enjoy nyo nga din, pero true talaga yung sinasabi din ng Word of God, lalo na kung nag-a-apply ito sa inyo na yun nga, binigyan kayo ng pagkakataon at binigyan kayo ng utak ng Diyos para magpakahusay, magpakadalubhasa sa trabaho hanggang may maipon kayo. But then, yun din, darating ka do sa dilema na ang bilis ng buhay, yes, na-enjoy ko naman at least yung kayamanan, pero ang mangyayari, mamanahin lang ng tao na hindi naghihirap na ito. So, what a heaven. So, ito yung ituturo niya. And nga, ang siguro impress ko is, kitang-kita nyo yung practicality ng Word of God dito sa gantong bagay, yung sa aspeto ng buhay na yon, yung dilema lang para maisip niyo yung ganong contemplation niya para maging wise kayo kung paano nyo rin ipamuhay pa yung buhay nyo dito sa lupa sa gantong aspeto. So, yun ang mahirap lang din dito kasi is, or ang usapan, pag nakita niyo yung context, lalo rin sa kanila, more on yung wealth ito So, yung ipapamanang wealth. Maganda yung usapan siguro pag katulad ng, kung si King Solomon man ito, hari, di ba? Parang ang ipapamana mo naman na throne ay sa isang noble din, hanggat maaari, matalino, alam mong pamamahalaan yung kingdom ng tama. So, medyo maganda yung, at least yung hindi siya masyadong troublesome or disturbing. Pero, pag pera kasi yung usapan, no, ang nangyayari dito is, mainly, anak mo yung magmamana or kung wala kang mga anak, kamag-anak. Primarily yung dalawa, di ba? Tapos, yun nga,
maiisip natin ngayon or baka ngayon pagkakabasa natin na what a heaven. Bakit talaga ganon, no? Yes, salamat sa Diyos, binigyan niya kayo ng lakas, binigyan niya kayo ng talino, binigyan niya kayo ng pagkakataon, kumita, pero ano nga mangyayari? Iiwan nyo lang din yung kayamanan ninyo, iiwan nyo na impok yung mga possessions, lalo na kapag usapan nga yun talaga pera. Ito, isa sa mga, hindi ko makalimutan na narinig ko kay Pastor Joey, one of my early days dito sa church. Most likely nakalimutan na ni Pastor, dami na naman nasabi ni Pastor. But, ano pa tayo garahe fellowship pa tayo noon, garahe outreach pa tayo, nandito pa tayo noon. Hindi pa nga tayo talaga church, pero nabanggit niya, tanda-tanda ako na parang napakasaklap ng buhay niya. Magtrabaho ka, 30 years, 40 years of your life, maybe 50, so half a century. No? Kalahati ng buhay mo, nagbanat ka ng buto, nagpawis ka, nagpuyat ka, niluhaan, iniyakan mo yung possessions or even yung status na meron ka ngayon. But then, di ba, ang nakasunod sa'yo, yung mga anak mo, mamanahin lang, seemingly parang mga balasubas. So, nung una pa nga, baka hindi, i-reread mo lang din si PJ, no? So baka, una sabi ko, ano ba ito si Pastor? Ba't parang masyadong mapanglait naman at or what? Pero yun nga, as later on, natutunan ko naman, what he meant by then is, yun nga, yung anak mong easy-go-lucky lang or mga kamag-anak mong maaaring magmana ng kayamanan mo or parang, yun nga, walang plano sa career, sa buhay para at least i-cultivate man lang yung possession or kahit lalo na palaguin yung buhay mo. So, di ba? What a vain life. So, yan yung tinuturo ng word. And siguro kahit sa atin, yung mga kaedad ko, no, at least ngayon, parang nako-contemplate din natin. Yan. Nasa process tayo din kahit ako sa akin ngayon, sa tulong din ng Lord, nakikita natin na yung smoke ngayon, parang ngayon clear pa sa atin. Kasi nga, nagsisimula tayo sa buhay. Pero, katulad nga na nabanggit ko, maya-maya lang din yan, tayo na yung mga susunod ng mga senior dito sa church. Okay, darating na rin tayo, mas mararamdaman na natin to na nagpakatalino tayo para humusay sa trabaho, sa skill, just also para sa mga anak natin o yung mga susunod ay magmana nito. Yun nga, alam ko rin naman para, so biblical to, no? Kung i-share ko lang din, kaya yung kasi sa world ko, so sa ano po ako, no, nagtatrabaho po ako sa computer. More on, ang alam ko pagdating sa mga pinakamayayaman is yung sa mundo namin, no, sa technology. At least, kilala nyo naman siguro si Bill Gates, no, yung may-ari ng Windows, Microsoft, then pati sila Steve Jobs. Noong mga panahon ko na nag-aaral ako ng college, alam ko parang kung tama, share ko na parang kahit sa kanila, yung sa mga anak nila, papamanahan nila napakaunti lang. Parang konting milyones lang yung papamana nila. Kasi alam nga rin naman nila na yung mga anak nila back then, hindi pa naman talaga din parang sure sa buhay. Though, isipin nyo, mga pagano yon. Mga pagano pa lang to, mga unbelievers to, naiisip nila to, how much more sa atin. So yun, siguro mas unang i-impress ko to para sa ating mga believers na, yes, kalooban ng Panginoon na magtrabaho tayo, magbana tayo ng buto, mag-impok tayo dito sa lupa kahit pa yung sa financial aspect na yon o material aspect. But kahit yung nabanggit ko pa, natalakay na natin sa Proverbs, isang beses na natalakay ko na a righteous man leaves an inheritance even to his children's children. So kalooban ng Diyos na mag-ipon tayo, pero yon, knowing the end na yung pera na yon, yung mga possessions natin ay mawawala lang din. Yun nga, yung heaven na yon, yung disturbing words, dark words na ito ay gusto ko lang ipaalala sa inyo, pagtiyagaan talaga natin. Pagtiyagaan natin, pagtiisan natin kung paano lang tayo palulungkutin ang katotohanan na yon. So, both, kailangan talaga natin i-harmonize. Kailangan tayo mag-ipon, but then, pagtiyagaan natin yung kalungkutan na sila yun nga, lalo yung mga sa inyo na seemingly malulungkot kayo na yung mga magmamana nga ng naimpok nyo ay maaaring hindi sila maging wise or maging full pa pagdating sa bagay na yan. So, yun. Siguro last na lang din ay para naman sa inyo na alam nyong hindi pa talaga kayo totoong nananampalataya o hindi sigurado sa kaligtasan ninyo. Yun.
sana maiwasan nyo na ma-double trouble kayo. Kasi first trouble, eto na yun. Yun nga, paano sinabi ko, mamanahin lang ng sino man nasusunod sa yung kayamanan mo, nakakalungkot na yun. But at the ultimate, no, the second trouble is pagkatapos nyo pang ibigay ng Diyos sa mga seemingly walang kwentang tao yung kayamanan nyo, ihahagis niya pa kayo sa impyerno. So sana maiwasan nyo yung pangalawang trouble na yun. Kahit yung una na lang, para kahit papano, naisip ko din dito sila Henry C. At least yung mga napamanahan niya, mga anak niya, puro negosyante. Pero siguro dito sa atin, wala akong kilala rin na alam mong yung magmamana nga din ng kayamanan nyo ay mapapalago ng mga kasunod sa inyo. Kaya yan, nandun din yung katotohanan na pag-aralin din yung mga anak. Kung gusto nyo lang at least ma-ensure na hindi tayo basta maapektuhan ng disturbing words na ito, tulungan nyo sila maging mahusay, lalo na sa pagmamanage ng pera kasi yun talaga din yung pinag-uusapan dito. But then yung first half, yung pagtatalakay po sa vanity of pleasure, sundan ko yung dito sa chapter 2 or even sa pag-enjoy ng pleasure, talakayin na lang po natin pagdating sa chapter 5 kasi mas ididiin po yun doon.